today's video ay maglalatag tayo ng rice hull sa ating chicken coop. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Ayan yung mga rice hull na nakuha ng asawa ko sa sa gilid ng creek. So libre lang yan. Ngayon ay bubuhusan namin ng rice hull ang aming chicken coop na enclosed. Ay hindi, sa buo pala, sa buong manukan ay lalagyan namin ng rice hull dahil may maganda itong naidudulot sa ating pagmamanukan. Doon yung iba sa labas. Oh. Yeah. Sige. Dito na lang, no? Sa may hapunan para yung tae diretso dun sa rice hull. Kalat na lang. So yan, dumadami na yung nakakaalam sa benefits na nakukuha sa sa rice hull. So may competition na. So ngayon, libre itong nakuha ng asawa ko. Pero yun na nga, ang mangyayari dyan is paunahan na lang. So paunahan na lang sa sa rice hull. Dati kasi lang yan sinusunog nga lang nila yan. Ngayon siguro dahil dumadami na yung mga vlog sa YouTube, may mga tutorial na tungkol dyan sa rice hull. Nalalaman na ng tao na marami ang benefits niyan. Lalo na sa paghahayupan, sa agrikultura. So marami na rin ang gumagamit. Baka dumating yung panahon. At saka yung iba nga, binibenta na rin nila yan. So pinagkakakitaan na rin ng tao dito. Buti nga nakakuha pa yung asawa ko ng libre. So yan. So ano nga bang dahilan bakit naglagay kami nitong rice hull sa aming manukan? Unang-una ay meron yan mga mga butil-butil na tinutuka-tuka ng mga manok. So, additional na pakain din yan. Yung mga butil na natitira dyan sa rice hull. Okay. So, yung pangalawa ay yung rice hull daw ay good source daw yan ng calcium. So, maganda yan sa mga nangingitlog na manok. Siyempre, sa lahat ng manok actually. Sa lahat naman ng manok. Pero magandang lalo ang benefit na nakukuha ng mga nangingitlog. Para sa itlog nila ay matutibay yung shell ng itlog nila. So, ang pangatlong dahilan naman ay kapag may rice hull kapag may bedding na rice hull ang yung chicken coop, hindi gaanong maamoy yung manukan mo. Kasi yung ipot ng manok ay mag-aaway yung manok. So bali yung ipot kasi ng manok ay humahalo na dyan sa rice hull, kaya yun hindi gaanong umaalingasaw yung amoy niya. In effect, doon ay hindi tayo kailangan mga lahig araw-araw, no? Kapag may rice hull ka. Kasi hindi naman ganong maamoy. So, siguro mga buwan muna bago ka
magpalit ng bedding niyan. So, ilan na ba? 4 na yun ano. So, napapagaan nito yung ating trabaho sa pagmamanukan. Hindi ka na araw-araw mangangalahig ng dumi. Okay? So, pang-5 naman ay ang makakalahig nating bedding, rice hull bedding na meron ng nakahalong mga dumi ng manok ay ating pinabubulok para maging compost, which is maganda naman yan para sa ating mga halaman. At ang ika-6 na dahilan ay ang mga insekto. Kapag nagbuhos ka ng rice hull sa iyong manukan, nagiging infested ito ng mga insekto. So nanginginain din sila sa mga butil-butil dyan. Later on, kapag ang mga manok ay nangangalahig, ay nakakain din nila ang mga insekto. Dagdag din itong patuka sa mga manok na rich in protein. So marami pa sigurong dahilan, pero hindi pa natin na-discover sa ngayon. So yan ang 6 na dahilan kung bakit kami naglagay ng rice hull sa aming manukan. So far dito naman sa loob ay hindi pa nila kinakalahig. Hindi pa kinakalahig ng mga Rhode Island. Pero sigurado yan, kakalahigin din yan sa susunod na araw. At saka, pinwesto namin yan dyan sa may hapunan nila. Yan. So, pagka umipot sila, direct-diretsong mahuhulog dyan sa rice hull. Para hindi gaanong maamoy. Okay. Kakakak siya. Siguro may ngitlog pa to. Ayan, pinutupa-tupa nila. Okay, so that's it for now guys. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aming maliit na channel. Sana ay may natutunan kayo sa video natin sa araw na ito. Thank you for watching. Please don't forget to like and share this video, and don't forget to subscribe. Let's roll!